Uh, Attorney, to remind you, Attorney, you're just allowed to give legal advice to your client. I understand, Your Honor. And by the way, Your Honor, with respect to Adventureland, I am also part of the corporation, Your Honor. Incorporator ka rin. No, Your Honor, I'm the current corporate secretary, Your Honor. You're the current corporate secretary. When was that, Your Honor? When? When did you assume? 2 years ago, Your Honor. Years ago. Thank you. And so you confirmed that the content of the MOA is supposedly should not be less than 60 million. Your investment is only 56.2 million. That was the first investment because that pertains to the structures alone, Your Honor. But we also have many equipment valued at more than the 60 if we add it to the structure. Pero ano ba talagang laman ng MOA? Di ba dapat ang struktura? Investment po ang nakalagay, Your Honor. Yun ang alam ko. Can you please make clarification the statement from Mr. Armando Casabal? Okay. Your Honor, based on the contract, the proponents is required to submit to propose an investment which could include structures. Kaya po doon sa proposal po nila, nag-submit sila ng structural specifications for the proposed 2-story commercial complex with 1-story basement. Ito po ang nagkakahalaga ng 56 million po. Proposal po nila ito. Mr. Capasal? Ang nakalagay po doon sa, if I remember right, Your Honor, the development of the place, not less than 60 million pesos. Anyway, Mr. Tan, after discussing with regards to the Adventureland and Comnet, balikan lang po natin mamaya yung sa inyo po. Yes po. With the indulgence po. Thank you. Vice Chair Kit. Thank you, Mr. Chair. Adventureland. Who's the counsel? Attorney Briones? Yes, Your Honor. Corsec ka ngayon, ano? Yes, Your Honor. Narinig mo yung Solgen, di ba? And the explanation of the Solgen na dapat the reclassification should have come prior to the development of that particular place. Yes, Your Honor. Anong mangyayari ngayon sa situation na yan? Na the Solgen says that it was technically void ab initio yung contract that was entered into by the LGU and your company. Yes, Your Honor. For Adventureland and Comnet, which I represented during the last hearing, Your Honor, it is our opinion, Your Honor, that the contract, although based on the opinion of the Solicitor General, it was void ab initio. We believe that the same contract must be declared as void ab initio by a court of competent jurisdiction first. It does not, they cannot, as suggested, the Sangguniang cannot just order the demolition or declare for itself that the contract is void ab initio and of no effect. And secondly, Your Honor, we believe that since the other party to the contract is the municipality, we believe that the municipality cannot allege that the contract is void ab initio being a party to the same contract, Your Honor. So, that's our initial naturally, walang any of the parties who would say na it's void ab initio. Tama po ma. Kasi both of you agreed, di ba, na Your Honor. enter. So it has to be somebody else who will question the legality of that particular contract. And that
court must first declare it to be void ab initio before it can be reverted back to its original use. Yes, Your Honor. Now, itong the discussions right now was on the allegation of the lack of yung hindi inabot yung threshold na how much? Ilang million yun, Koa? Based on the contract po, 60 million po. 60. Ang inabot niya lang is 56 point something. No? Yan na aspeto po. Ano pong masabi niya on that? Yes, we believe that 60 million refers to the investment or total investment on the property, Your Honor. So not just the cost of the structure. We believe so, Your Honor, because the wordings of the Memorandum of Agreement refers not just to the infrastructure, Your Honor. So other than the infrastructure itself, may iba pang ginastos si Adventureland. Yes, Your Honor, because it's a hotel. So aside from the infrastructure, the furnitures, the fixture, and other expenses were not yet included in the 56 million being referred to in the audit findings, Your Honor. How was it worded, yung 60 million threshold portion? Kayo lang na portion po, if you can just enlighten me. For a moment, Your Yes, sir. Yes, madam. Mr. Chair, while waiting for the COA, can we go to Mr. Tan? O, wala pa? May pa? Please proceed. Kasi he's here. Mr. Herbert Tan, sir. Yes po. Salamat po at nag-attend kayo. No? We've been looking for you kasi nga medyo how would you put it? Medyo controversial yung Aqua Data taking over the water district. And I want to clarify lang some things coming from your point of view as the representative or the president of Aqua Data. Yung Aqua Data po, ang corporation was organized when? Kailan po, kung maalala niyo? Hindi ko masyado maalala eh. Hindi mo maalala? Opo. Okay. Medyo matagal na po eh. Medyo matagal na. Opo. Okay, so ito na lang. Maalala nyo na nagbigay kayo ng advances to the municipality. Sa munisipyo. Advance. Nagbigay kayo ng 2 million din na advance or something una. Nung una, meron po. Meron. po. Ang 2 million na yun, maalala nyo ba kung kailan nyo binigay? Hindi din. Hindi na. Sa Okay. totoo lang ako, sobrang tagal na po. Okay. Sige lang, okay lang. But you confirm na binigyan nyo ng 2 million si Mayor? Hindi ho. Hindi Ang LGU, LGU. FGU po. Para bayaran yung kuryente ba yun or something? Yes po. Okay. So, ano ba yan? Yung funds na yun, personal po ba na pera or pera ng corporation? Personal, pero pera ko po. Personal na pera mo. So, in-advance mo lang sa munisipyo para Hindi ko mabayaran? advance. I mean, Hindi ko in-advance po. tulong lang. Opo. Tulong lang. Opo. Ganun, para bayaran ng munisipyo yung kuryente nila. Opo. Ba't mo naman naisip, Mr. Tan, na out of the goodness of your heart, bigyan mo lang ng 2 million yung munisipyo? Hindi ko binigay pahiram Okay, po. pahiram. May pahiram ba yan? Was it a loan? Parang pinautang nyo? Pahiram na ho. Pahiram, Opo. okay. Sige. Wow. So, pinahiram mo yung munisipyo? Opo. May agreement ba kayo? May kasulatan ba kayo na that would show na ito ay pahiram? Parang wala po eh. Wala. Parang wala po. So, paano mo binigay? Was it by bank transfer? Cash na binigay mo? Ano? Hindi po. Manager checks po. Manager's check, no? Opo. And so, maalala mo, wala kayong agreement. Walang papel na pinirmahan ninyo at saka yung kung sino man ang tumanggap ng manager's check mo na nagpapatunay na ito ay pinahiram mo lang sa munisipyo. Wala po. Wala. So, binigay mo lang yung cheque, in-encash naman ni munisipyo. Opo. At binayad naman sa kuryente. Opo. Okay. Sa pagkaalala mo, no?
So as far as you remember. Memorize. Yes. I understand. Now, other than yung 2 million pesos, Mr. Tan, meron din daw kayong 20 million na binigay sa munisipyo. Papahiram din. Opo. Pahiram din na 20 million. Opo. So, total po is 22 million na po. Opo. Now, tanong lang po. Again, nabayaran na ba kayo ng munisipyo sa 22 million mo? Hindi, nung 20 million, hindi po sa akin personal po. Okay. Kanino yan? Yung kay chairman po namin, Chairman ng ano po? ako data po. So, Aquadata na ang nagpahiram. Hindi po. Yung sa chairman po namin ho. So, personal funds niya rin. Opo. Pinahiram niya yung munisipyo ng 20 million. Sa'yo, 2 million. Sa kanya, 20 million. Tama ba? Opo. Okay. Now, yung chairman na yun, malala mo ba pangalan nun? Sino yun? Si Joseph Yu po. Sino? Joseph Yu. Joseph Yu. Siya yung chairman of the board of Aqua Data ba? Tama ba? Opo. So, at that time, I'm assuming na na-organize na yung korporasyon na Aqua Data nung pagbigay niya yung 20 million. Hindi pa po. Hindi pa. Hindi pa po. So, hindi pa siya chairman nun. Hindi. Siya nag-ano po na... Ano ba yun? Ano yan? Nagpa-utang ho. Okay nga, but hindi pa na-organize yung Aqua Data. So, wala pa Aqua Data at that time. Opo. So, personal niya rin na pera yun. Opo. Personal na. Pinahiram din sa munisipyo. Opo. Wala ka namang alam kung may kasulatan to or like agreement na it will show na utang to. Sila pong makausap po yun eh. Ano yan? Sila pong makausap na po yun. Hindi ko naintindihan. Pakilapit-lapit lang po. Sila pong makausap po. Sila po ang magkausap. Please. Sila ng mayor or something. LGU po. LGU ang kausap. Okay. Now, sige. So, let's stick to your 2 million na lang. Yung 2 million ninyo, nabayaran na kayo? Opo. Paano binayad sa'yo ng munisipyo? Ano po? How did the municipality pay you yung 2 million mo? Hindi ko na. Cash din ba? Cheque ba? What? Cheque din yata po eh. Cheque din yata. But hindi mo na maalala. Sa totoo, You're not sure. You're not sure anymore. Kasi matagal na yun, di ba? Opo. Wala namang interest pagbayad nila. Yun lang hindi ko po alam. Yung 2 million wala po yata eh. Walang interest. Opo. So nagpapautang kayo, walang interest lang. Hindi nyo alam kung may interest o wala. Opo. Hindi pa utang. Hindi ako sure talaga. Hindi po ako sure. Hindi ka sure? Okay. Opo. Okay. Pero, negosyante po ba kayo? Negosyante kayo? Opo. Negosyante kayo? Opo. Anong business nyo po? Hardware ho. Hardware. Pinapautang ka rin ng mga suppliers mo sa hardware. Opo. Usually may terms yan, di ba? 30 days, 60 days, o Opo. ano ba? Nakakautang ka naman. Opo. Tapos binabayaran mo rin. Opo. Okay. So, just like dito sa munisipyo, so out of the goodness of your heart, pinautang mo ng 2 million para mabayaran yung kuryente at para magpatuloy po yung serbisyo ng munisipyo. Tama po ba? Opo. Okay. Ano ang relation mo with Mayor Dolor? Kaibigan ho. Kaibigan mo. Opo. Since when? Matagal mo ng kaibigan to? Hindi ho. Hindi. Hindi masyado. Hindi masyado. But at the time nung pinautang mo yung munisipyo, Kaibigan ko na po. Kaibigan mo na. Alright. Ano naman siya ba kausap mo nung pag-decide mo na tulungan yung munisipyo? Hindi ho. Sino kausap mo? Si former mayor po. Yung former mayor. Opo. So hindi pa si Dolor ang mayor that time? Dolor ho din ho. Dolor. Kaano ni current mayor po? Tatay po. Tatay niya. Okay. So, yung anak ang kaibigan mo at yung tatay ang... Kaibigan ko yung tatay. Kaibigan mo din yung Opo. tatay. Yung tatay nung talaga kaibigan ko. Okay. So, sige. So, since negosyante ka sa area na yun, minabuti mong pahiram muna ng 2 million para hindi maputulan ng kuryente yung munisipyo. So, nung Aqua Data nung tinayo ni Aqua Data, incorporator ka ba? Opo. Ha? Opo. Opo. So, member ka ng korporasyon na yan. Opo. So, hindi pa kasama sa usapan nyo with Mayor Dolor, the father, at that time na may interest yung Aqua Data sa pag-acquire ng water district. Wala pa po ako dito po. Wala pa Aqua Data that time. So, ano mo lang, sarili mo lang na as a businessman na nagpapautang ka
walang interest sa munisipyo para hindi maputulan yung munisipyo ng kuryente. Opo. Tama, okay. Now, itong mga pautang mo, walang agreement, no? Sa pagkaalala mo, walang Baka ano ko po. yes, oo. Eh, kung meron ho, di sasabihin Okay. ko ho. So, sa pagkaalala mo naman, walang ordinansya ba, walang resolusyon ng sanggunian na ino-authorize yung mayor na magtanggap ng natanggapin yung 2 million na pinautang mo sa kanila. Wala po. Wala. So, usapang kaibigan lang na pautang ko to. Bigay ko to sa munisipyo para mabayaran yung kuryente. Walang interest to, di ba? Sabi mo? Okay. No. Kailan ka nabayaran ng munisipyo? Was it before or after na-organize yung Aquadata at before or after pinaalam ng Aquadata na may interest sila sa water district? Hindi ko maalala. Hindi mo na maalala. Sa tagal na po. Sa tagal na, Opo. di ba? Pero yung utang mo, yung utang ng munisipyo, tumagal ba o madali lang nabayaran? Dali lang nabayaran? Parang ho. Parang what? Parang mabilis lang ho. Mabilis lang. So, yung 2 million na ibalik agad sa inyo. Ha? Opo. Okay. Now, sa pagkaalala niyo po, yung Aquadata, magkano bang ano nun? Ang amount ng pag-incorporate nun? Yung initial capital ng Aquadata, kung maalala niyo. Hindi ho ba ano? Hindi mo na maalala. Magkano yung in-invest mo dun sa Aquadata, kung maalala mo rin? Hindi ho maalala. Hindi mo na maalala. So, hindi mo maalala yung investment mo, hindi mo maalala kung kailan ka binayaran ni Mayor, at hindi mo rin maalala kung kailan kayo nagka-interest yun sa... Medyo matagal na po. Yeah, I understand. I understand po. I'm not saying na, no, I'm just saying na medyo matagal na at hindi mo na maalala. Yung specific dates, kung kailan ka binayaran, at saka yung ano. Now, ito lang yung question ko, no? Kasi nagka-interest yung Aquadata sa water district eh. At sa tingin mo ba, nagkaroon kayo ng unfair advantage po in getting that contract sa water district dahil pinautang nyo yung munisipyo? Hindi ho naman. Hindi naman. Opo. So kasi kung hindi mo pinautang, mapuputulan sana ng kuryente yung munisipyo, tama ba? Opo. Malaking kahihiyan yan sa administration, di ba? Kung maputulan ng kuryente yung... Tulong ho sa bayan. Tulong sa bayan, oo nga. But it would put the LGU in a very embarrassing situation kung ang munisipyo mismo ay naputulan ng kuryente. Tama ba? Mapapahiya sila. Tunay po. Yes. Kaya nga tinulungan mo para hindi mapahiya din yung munisipyo, di ba? Opo. At kaya para patuloy yung serbisyo ng munisipyo. Opo. Nagpasalamat ba si Mayor sa inyo? Ha? Meron na naman ho. Oo, nag-thank you naman siguro, di ba? Ang thank you naman ay hindi by way of the contract Hindi na naman ibenta ho. ko yung water district sa Hindi inyo. ho naman ho. Hindi naman. Hindi naman ho. Hindi naman. So, yun, tulong mo lang at si Mayor naman nagpasalamat lang at binayaran kayo na walang interest yung pautang ninyo sa munisipyo. Opo. Okay. So, now, so yan, nakuha nyo nga yung water district. Now, yung water district, sa reports ng COA, palugi eh. Tama po ba? Hindi ko po alam. Hindi mo alam. Opo. Pero member ka ng incorporator ka, stockholder ka, di ba? Hindi ba? Pinag-aralan po namin dahil ng maraming... Presidente ka na pala. Pinag-aralan po namin. Maraming ginawa po kami para rehab po. Maraming din ginastos. Okay. Ang tanong ko lang po, is, sa pagkaalam mo, ilang taon kayo presidente ng Aquadata? 6 years. 6 years. 7 po. So, from the start na nakuha niyo yung kontrata sa water district, ikaw yung presidente. Tama mo ba? Tama po. Yes. No? So, for 6 years, as president of the corporation, hindi niyo alam na palugi yung operations ng water district. Hindi po.
Hindi mo alam. Hindi po. Hindi ho, siyempre, hindi ho ako nakikinom sa mga yan naman eh. So, hindi mo na alam kung kumikita kayo, ako data. Kumikita sa ako data. Dahil marami na kami na rehab. At marami kayo na rehab. Maalala niyo rin po ba na yung water district before kinuha ng ako data ay kumikita pa rin? It's earning. Hindi po. Hindi ko po alam. Hindi mo alam? Apo. So, pumasok kayo ng negosyo na hindi mo pinag-aaralan? Pinag-aaralan po muna namin kung kinuha. So, kung pinag-aaralan niyo po, bakit hindi niyo alam na kumikita yung water district prior to the entry of Aqua Data? Maraming leaks noon eh. Maraming ano yun? Leaks. Leaks? Apo. Okay, but yung leaks naman, ang mag-matter niyan, yung financial statement ng korporasyon or ng kooperatiba that time, yung water district, di ba? Apo. At makikita mo yan kung kumikita ba o hindi. Supposedly. Sa financial statements pa lang. Without even looking at the leaks. No? Okay, so napag-take over ng Aqua Data, sabi ni COA, kumikita pa ng how much yun COA prior to the takeover of Aqua Data? Yung isang year na lang po, prior to 2008, Yes. 2007 po, meron pong the Bawan Waterworks System was operating with income po. 5.8 million po yata yung net income nila. Mr. Tan,